So meron kaming binili na secret weapon para sa tag-init. So tapusin nyo tong video na to guys para malaman nyo kung anong sikreto ng weapon na binili namin para sa tag-init. So what's up mga ka-pre-range? So andito na naman tayo sa another episode, no? So andito kami sa aming munting manukan para ibahagi sa inyo kung ano ang mga ginagawa naming prevention dahil sa sa mainit na panahon. May mga konti kaming mga binago sa aming mga manukan. So at konting update na rin sa aming manukan. Tanungin natin si RR for short kung anong mga techniques or mga tips na pwede namin maibahagi sa inyo guys. So guys, simulan natin ikutin ang mga munting kulungan natin. Ito yung mga bagong kulungan natin guys. Ito sa kanila egg. Ito yung tubular na growing pen natin. So ano yung ginawa natin dito? Ito mga 9 weeks. Mga ilang weeks na to Mga 9 weeks na to. Sobrang laki na. Sobrang bibigat na guys. So bali guys, si Romeo pala RR yung nag-manage dito sa ating munting manukan. So ako medyo update lang sa sa online kung ano na mga nangyari, pero yung nagma-manage talaga dito is si Romeo. Kami nila ik. Sa yung tatawagin natin. So bali update na rin sa ating munting manukan. So ito guys, meron pa tayong brown neck dito. Laki na. Medyo mabigat na. 9 weeks to or mga running 10 weeks? Mga 10 weeks na to. 10 weeks. So meron rin darag. Check ko yung hatch date. So ito yung mga running 7 weeks. Running 7 weeks na. Check ko. For so batch to kaya batch kay Tatay Upaw yung batch to Tatay Upaw. So bali March 4 na hatch to ng March 4. So na hatch ito ng March 4 guys. So magdadalawang buwan ito. April 4, di ba? May 4, 7 weeks na to. May 4. 7 weeks. Mag 1 month ito. 2 months. May 4. Mag 2 months pala, mag 2 months. Sorry, mag 2 months to. So mga 90 more or less na sa mga 90 heads. So, ano ang pinainom natin ngayong tag-init nito? Ito yung pinapainom natin, Primoxil guys. So, gumagamit pala kami ng guys, Primoxil. So, yung lock natin na improvised lock. Prevention. So, iba-iba rin yung yung ibang grams yung tawag yan. Yung inahalo sa painom. Depende sa Depende if medication, double dosage, tapos kung for lang maintenance, yung single dose lang. 5 grams lang. 5 grams per gallon, di ba? Oo. Yung sa halo sa inumin. Prevention. So ito din, maintenance. din to? Same Primoxil din. Ito Primoxil at kapatid din to? Batch? Kasing edad lang to, nilipat lang namin yung iba dito kasi naluwag. Overcrowded na sila doon sa kabila. Hinati lang namin. So baka mayroong magtanong na mga viewers natin, mga ilang piraso kaya to kasya sa isang grow out pen? Ganito. 100, masikip na to sa 100 Siguro 50 to 60. 70 siguro. Depende depende sa laki ng ng alaga. Depende sa edad. So pakita na natin siguro yung mga meat type. Ito around 50 to guys. So puro ito mga babae, di ba? Around 50 to. Yung 7 weeks.
So medyo maluwag pa naman, konti. Pwede pang dagdagan. Pero yan lang muna. So kanina guys, hindi natin napakita no, nag-administer tayo ng Kuraysa. Coryza. So ang Coryza naman guys is panglaban yan sa sa matinding sipon na dulot ng matinding init ng panahon ba. So tapos may biglang ulan kaya kagabi mula ng bagong panahon. Mula ng bagya. Hindi naman medyo may kalakasan pero maka-apekto yan sa kalusugan ng ating mga alaga. So ito naman yung yung mga meat type natin. Ready for harvest na ito next week. No? Next week. Next week guys. So mga ang lalaki na nito next week pa. Kung ito yung mga BPR, malalaki na. ito yung mga D102 at D853. So dito naman sa kabila. So gaya din ng doon sa mga females natin, binigyan din natin ng Primoxil. And dito din sa sa ito, around to guys. ang dami mga ilang kayang piraso yan? 100 plus din to. 100 plus. Oo. So may type meron na tayong buyer nito na Meron tayong regular na kasi buyer. Doon mo kuna ng ng video sa sa harap. So guys, meron ng regular buyer si Color Black Farm. Ipit yung isa. Medyo may naipit yung isa. Ikaw, naipit yung maliit. Hindi naman siya naipit. Matamlay. Hindi yan na mano natin, meron ding sa isang batch meron talaga mahina. Pero ready for harvest na yan next week So magkukuha tayo ng more or less mga 100 na piraso. Last time tayo, may nabenta tayong 140 heads. Last week meron kaming nabenta na 140 heads na meat type. So thank you sa ating regular buyer. So salamat kami kay GNC Livestock Supply. So kunan natin yung yung video yung sa sa darag natin. Ito meron tayong darag nandito guys. So pakita natin dito, kalika dito Ito yung guys, ito yung mga darag natin, nag-breed tayo para meron tayong mabentang Bisaya. Kasi yung buyer natin sa meat type, naghahanap din sila ng pure native. So bali para may sama naman natin at medyo may kamahalan yung yung presyo niya. Kaya ginawa natin ng paraan para magka-pera at magabenta tayo ng mga native. So okay na yan siguro Yan yung sa natin janitor. Yung natin, hindi yan nasasayang yung yung mga waste, yung mga yung mga tagak-tagak na hulog na pagkain. Kasi nakain ng nakain ito ng ng janitor natin. Yan. Mr. Suave yung merong bunga. Kung napaibig kayo, pwede nyo itong kunin, Mura lang namin binibenta yan. Binibenta din namin yan. Meron din tayo dito nasa floor. Meron nakalbo. Dito. So ayun to yung yung nasa kulungan dito. Ito yung to? Yung weeks ba to? Mga ilang weeks na yan?
So medyo may malaki mukhang Ibang May batch yan, nahalo. dalawang batch yan. May ano yan, may anong tawag doon? Yung leg band. Para tandaan na ano. So, dalawang batch. Oo. so binibenta pa natin yan. Oo, kung gusto nyo Kung mayroong kumuha, kung mayroong message lang sa message lang sa ano. sa Facebook. Yung may mga leg band malaki yung nakapato. Yung may mga leg band. Hmm. Then pakita din natin dito yung yung in-roast natin. So ano tong cross natin, Ar? Ano yung rooster at saka Darag. female? Darag na rooster tsaka So darag na rooster at saka yung yung PS ng brown neck. So kung magkuha natin, so bali ito guys, experiment pa lang natin kung anong kalalabasan natin dito. So kukuhanin natin yung yung katangian ng rooster. So rooster pala is isang isang tandang na darag. At yung hen naman parent stock ng brown neck. So brown neck is galing ito sa Makupa Free Range Farm sa sa Tuburan. So doon naman ipapakita namin yung mga produce namin na mga chicks. So punta tayo sa Punta tayo sa sa brooder. So meron kaming binili na secret weapon para sa tag-init. So tapusin nyo tong video na to guys para malaman nyo kung anong sikreto ng weapon na binili namin para sa tag-init. So guys, bago tayo pumunta sa sa brooder pen natin, madaanan na natin dito yung kulungan natin. So ito palang kulungan natin, walang laman. Dito natin ilalagay yung mga for harvest na meat type para yung mga buyers natin o yung suki natin hindi na papasok doon sa loob ng ng manukan natin para iwas na rin sa iwas na rin sa dala nilang mga bakterya o sakit man na galing sa ibang farm. So ito din guys yung kakalipat lang. So mga ilang weeks na to Nasa pa to? 6 weeks. To, nasa 6 weeks pa to? Dami So ang dami. So more or less nasa mga ilang piraso to? 113 yung bilang namin. So nasa mga 113. So in every hatch hindi talaga bababa sa 80 yung harvest natin sa meat type Mga after 2 weeks. So mga after 2 weeks pwede na tong i-harvest. Mga 6 weeks ba to? Hindi siguro. Late na. Di mga 4 months pa yata, mga 4 weeks pa yata to. Hindi ako nagkamali, mga 4 weeks pa to. 4 weeks pa to guys, kasi yung computation natin, bale 6 to 7 weeks pwede na ma-harvest, di ba? Nasa pa to? Nasa 4 weeks pa to guys. So andali lang. So in every harvest namin, mga hindi bababa sa 80 plus. So nasa mga 90 to sa 80. So bali if kung mag-create tayo ng video dito kung talaga bang makita yung yung meat type. So kung meron pa lang guys, kung meron pa lang bibili ng ng meat type at saka mag-alaga sila, pwede namin ibenta the old magkano yung benta natin? 50. 50. So ibenta natin ng mga 50 per head. So hindi na yan lugi
Meron ka ng ano, meron ka ng 30 to 50 pesos per head, no? Pag naibenta mo na. Yung ano, yung profit mo. So sige, punta na tayo doon sa ano, sa brooding area natin. At yung gustong mag-ano lang, yung para for consumption, pwede rin bumili ng ano. So pakita mo ik yung ano natin, yung background natin dito. No, yung ano namin, area namin medyo marami pang ano. Maraming mga puno. So makita nyo sa ano sa video, 'di ba? Yung naka drone shot. Meron tayong drone shot. Hindi marunong si Ikik mag-drone shot. Hindi marunong mag-drone shot. Yeah, wag na lang. Doon na tayo ano, sa brooder. Oy, before sa brooder, meron tayo dito ano. Meron pa tayo dito. So dito guys, meron tayong pinaskill na ano na birth date or date of birth. Date of hatch. Dito March 14, date hatch March 14. So merong isang ano tandang. Ito isang cockerels. Kung sa English ba cockerels. So mga hindi pa alam kung ano yung batang rooster na tawag is cockerels yung tawag guys. At yung mga babae naman is pullet. Kainin natin. Walang laman yung ano. So dito, ano na yung agawa na? Anong pit hatch to yung nasa itaas? Yeah? So ahead lang ito ng ano, ng 10 days sa baba. Yung sa baba ipakita mo. Yung sa baba is hatch date niya is March 23. So March 23 yung hatch date niya. At ito na yun sila. So, Bale 1 month. April 3 ni. Mga 1 month. So more or less mga 13. March 13 to. March 13 na hatch. March 14 yun. Masarap. March 14 na sa ano, pikas no. Nalilito lang tayo. So ito naman yung ano, ito naman yung mga lalaki, yung mga cockerels. So ano din yan? May bibenta din yan. So ang dali lang yan pag ano, pag nakalabas na diyan sa ano sa. So ginatawag namin itong hardening area kasi after 21 days from brooder ililipat na namin dito sila sa ano sa hardening namin. Yeah, after naman ng mga 1 linggo to 2 linggo ililipat na natin sa ano sila sa grow out, diba? Lipat na natin sa grow out hanggang maibenta. So yung ano pala namin na gamit is sari manok na feeds. Ang dami ah. Ito, madami rin to. May laman pa naman. Pero, ganyan na. Okay lang yan, okay lang yan. So ano, tutungo na tayo dito doon sa ano guys sa brooding area. So papunta na tayo sa ano sa brooding area natin. So ito guys, halika. Halika guys, samahan niyo kami sa brooding area namin. So automatic yung ano brooding area namin. So ito pala yung malaking improvements natin sa ano guys sa manukan natin. So, pakita mo yung ano yung natin. So ito yung mga hatch date. Tsaka yung mga week na dapat ideal na
temperature sa per week. So, ito din yung ano, mga sisiyo natin na mga ilang weeks na yan, mga 1 week pa yan, no? Ito yun. Ito. Hatch date is 3/11. 3/11? Or 14? 4/11. 4/11. Monday. So, 4/11 to guys, hindi ito 311. 3/11. Ito na yun sila guys, Malaki yan. Mix to sila guys na ano. Mix to sila. Mga males at females. So, ang kaibahan ng males at saka female is yung may patak sa ulo na puti is yung, ito yung mga ano, mga males. At yung wala naman, yan yung mga females. So, ito naman ditong sa kabila, Pati lang to eh. Same na hatch date. 3/11 din, 4/11 din na hatch date. Yan yung mga ano, yung mga Rhode Island Red at saka yung darag. So ang management style namin dito is hanggang 5 days lang yung Manila paper. Tapos i-knockdown na namin yung Manila paper doon na sa ilalim yung ano nila, yung Manila paper at saka rice hull na lagay namin. So dito naman Kami yung darag. meron tayong darag dito na 4 weeks. So, Magpo 4 weeks. magpo 4 weeks pa to? Magpo 4 weeks pa ito. May 1. So hatch date nila is mga April 1 ang hatch date nila. So magwa 1 month pa to. May. Tumba yung ano. Then dito, Yung bago. same. Dito is Kapatid lang ng ano ganito. hatch date is 4/11. So kapatid lang ito ng dun sa kanina, yung sa box number 1 and 2. At saka dito, ito yung batch ng Yung darag. ito yung batch ng darag. So magwa 1 month pa to, May 1. Batch ng darag, May 1. Tsaka yung males ng May 1 na magwa 1 month to. Kita nasa hardening area na sila. Nasa brooder ring type. So naka-ring type. So meron din tayong hatch na Slip pa. kailan to na hatch, Magpa 5 days to bukas, 5 days. no? Mm. Magpa 5 days to bukas. Ito yung mga Rhode Island Red at saka doon naman sa kabila nasa box number 6. Box number 6. Kamera ikaraw. So yan. Yan na sila lahat. So mayroon kaming isang tip guys, yung sinabi namin kanina na binili namin. So as it is kanang affecting in our flock. So ito yung ginagamit namin na na pangsukat ng temperature. Kasi dito makikita nyo nilista namin yung kailangan or ideal na temperature per floor or per week sa per box natin. So meron kami dito, ito yung ginagamit namin. Ito. Temperature. So room temperature guys na wooden
So medyo mas accurate ito compared sa dito. So, yun din dito isa pero mas accurate yung ano, yung sa wooden. So isa din na ano na binili namin is ito, electrolytes. So para panangga sa ano sa mga ano ba, so mga init. So para hindi sila ma-heat stroke. So alam naman natin dito sa ano sa ating lugar is medyo mainit. Matinding init talaga tuwing summer. So ginagamitan namin sila dito. So ito naman yung tiki-tiki. Ginagamit namin dito is kung ano yung no, bago pa lang mahatsa no. So ito yung pinapainom namin. So siyempre, yung tubig na ginagamit namin dito is ano, mineral. So meaning to say mineral, hindi pa ito dumadaan sa proseso ng osmosis. So nasa kanto ito spring, galing ito spring. So parang bulok-bulok spring. So galing ito sa ano guys, sa source, major source ng tubig dito sa aming barangay. At saka na rin bumili namin na rin tayo ng ano, ng mga synthetic na mga ano, sa mga panlaban sa ating mga manok sa sakit. So ito yung wakan mar. Ito yung sulfar. So alam naman natin yung mga sulfar is mabisa yan sa ano sa mga sakit-sakit, sa malaria, sa pagtatae. At ito namang Primoxil is ano, mabisa din tong pang-maintenance para maiwasan natin yung mga sipon. At saka naman ito rin mabisang gamot para sa ano, sa mga sakuraysa. So itong dalawa. Pag nakuraysa yung mga manok mo, so ito lang sa morning at ito naman sa ano, sa hapon. Pero guys, hindi kami nag-endorser ng ano ng Battle Cock. Diyan lang namin na ginagamit ito dahil sa tingin namin na effective itong gamitin. So, ayan lang siguro guys sa munting ano natin, munting vlog natin for today, sa episode natin. So, kung nasiyahan kayo sa aming video at nakapulot kayo ng aral, huwag kalimutang ano, mag-subscribe, like, and share sa ating YouTube channel. Pwede nyo kaming ma-search sa Colored Black Farm at maano na rin yung makita yung channel namin is ano, The Free Range Farmer. At saka guys ano, mag shout out tayo sa itong mga some of our subscribers. So shout out natin yung ano guys no, yung random selection ng ano sa YouTube channel natin. Shout out kay ano, kay Sir Agaton. So sa Agaton's Farm. Shout out sa iyo sir, happy farming. Shout out din kay Ricardo Biyong. Shout out din kay Joseph Joseph Ramer Pasiya. Shout out sa iyo sir. Tagalog yata sa sir ba? Mukhang Tagalog to sir. Nagre-request na ano. So sir, si Sir Joseph Ramer Basiya tong nag-request sa atin ng Tagalog. So binigyan natin si sir. So binigyan natin yung last time yung interview natin dun sa Naga. Sa Naga. So, Tagalog tayo. So Tagalog tayo. Shout out din kay sir ano. Shout out din kay sir ano yun? Richie Bal. So sa Chikbo Backyard Heritage Chicken. Shout out din kay Pinas Show TV. So big shout out din kay Tatay Upaw sa Happy Backyard Farm. At lalong-lalo na shout out kay Sir Prime of Hulgansa Native Chicken Farm. Shout out din kay Sir Yamumo Backyard Farm. At shout out din sa ano, sa lahat ng farmers na subaybay sa ating mga vlogs. At shout out na rin sa ano, sa asawa ko diyan, nasa Mingla. Shout out sa iyo, Bo. Yan, shout out din kay ano, sa mga partners natin sa
page kay lalo na kay Sir Idol Gogo. So shout out sa iyo sir sa Battle Royale. Battle Royale na page. At saka shout out na rin sa aking aking kapatid nasa London ngayon. At shout out na rin kay shout out mo Ario Tita Vine. Shout Nasa, out sa ibang bansa. So ayun guys tapos natin ba shout out kung sino man yung yung mapa-shout out sa next video. So comment down below lang sa sa video natin. So hanggang dito na lang guys. So at happy farming sa lahat. Okay, Ruby. Shout out kay Ruby. Shout out pala kay Ruby. Jowa ni Jowa ni Ikik. Shout out kay Ruby. Shout out.